Hello, magandang gabi sa inyong lahat. Kumusta na kayo? Ngayon po ay araw ng Miyerkules, so happy midweek sa lahat. Nalalapit na ang bagong taon. At tayo rin po ay patuloy na maglilingkod sa Panginoon. Bago natin pasimula ng ating babasahin ngayong gabi, Genesis, tayo po muna ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, maraming salamat po sa inyo sa kalahating sanlinggong na daan na kami po ay inyong ginabayan at pitumbayan. Pinagkatiwalaan sa lahat ng mga bagay. Maraming salamat. Ama, ngayong gabi muli kaming magtatalakay sa Aklat ng Genesis. Kami po sana ay magpapasama sa inyong banal na Espiritu upang ito po ay maunawaan namin. Patawad din po sa aming mga kasalanan na nagagawa. Samahan din nawa kami ng inyong mga banal na anghel sa gabing ito at ang lahat po hinihiling namin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Simulan na po natin ang nasa aklat ng Genesis. Genesis 28:1 hanggang 22. Maiksi lamang po ito. Kaya pinatawag ni Isaac si Jacob pagdating niya. Binasbasan niya ito at inutusang huwag kang mag-aasawa ng taga-Kanaan. Maghanda ka at pumunta ka sa Padan Aram doon sa lolo mong si Betuel na ama ng iyong ina. Doon ka pumili ng iyong mapapangasawa sa isa sa mga dalagang anak ni Laban na kapatid ng iyong ina. Naway pagpalain ka ng makapangyarihan Diyos at bigyan ka ng maraming anak para sa magiging ama ka ng maraming grupo ng tao. Naway ibigay din sa iyo ang mga lahi mo, ang pagpapalang ibinigay niya kay Abraham para maging iyo ang lupaing ito na iyong tinitirhan. Ngayon bilang isang dayuhan, ang lupaing ito ay ibinibigay nga ng Diyos kay Abraham. Agad na pinapunta ni Isaac si Jacob sa Padan Aram sa lugar ni Laban na anak ni Betuel na Arameo. Si Laban ay kapatid ni Rebeka na inanaya ni Jacob at Esau. Nalalaman ni Esau na binasbasan ni Isaac si Jacob at pinapunta sa Padan Aram para roon maghanap ng mapapangasawa. Nalalaman din niya na binasbasan ni Isaac si Jacob. Inutusan niya ito na huwag mag-asawa ng taga-Kanaan. Kasi nung araw po ang magulang ang masusunod at magpapayo sa anak kung sino ang mapangasawa. At nalalaman din niyang sumunod si Jacob sa magulang nila at pumunta sa Padan Aram. Dito napansin ni Esau na ayaw ng kanyang ama na ang mga babaeng taga-Kanaan. Kaya pumunta siya sa tiyuhin niya, si Ismael, na anak ni Aram kay Hagar at napangasawan si Mahalat na kapatid ni Nebayot, na anak ni Ismael, bukod pa sa dalawang naging asawa niya. Umalis si Jacob sa Beersheba at lumakad papuntang Harad. Nang lumubog na ang araw, nakarating siya sa isang lugar na doon nananatili ng gabing iyon. Kumuha siya ng isang bato at ginawa niyang unan sa pagtulog niya. Ngayon, nang nanaginip siya ng isang hagdan na nakatayo sa lupa na abot hanggang langit, nakita niya ang mga anghel ng Diyos na umakyat at bumaba sa hagdan. Nakita rin niya ang Panginoon na nakatayo sa itaas ng hagdan at sinabi niya, "Ako ang Panginoon, ang Diyos ni Abraham at ni Isaac. Ibinibigay ko sa iyo at sa mga lahi mo ang lupaing ito na iyong hinihigaan." Makikita nyo rito mga kapatid, yung pangako kay Abraham ay ito papatupad niya ng Diyos sa kanyang mga anak hanggang sa kaapu-apuhan. Ang mga lahi mo ay magiging kasindami ng alabok sa lupa. Mangangalat sila sa iba't ibang bahagi ng lupa sa pamamagitan mo at ng mga lahi mo. Pagpapalain ko ang lahat ng mga tao sa mundo. Alalahanin mo palagi na kasama mo ako at iingatan kita kahit saan ka pumunta. Pababalikin kita sa lupaing ito at hindi kita pababayaan hanggang sa matupad ko ang aking pangako sa iyo. Biglang nagising si Jacob at sinabi niya sa kanyang sarili, "Hindi ko alam na nandito pala ang Panginoon sa lugar na ito." Kinabahan siya
at sinabi, nakakabangha ang lugar na ito. Tirahan ito ng Diyos at dito mismo ang pintuang papuntang langit. Maagang bumangon si Jacob, kinuha niya ang batong iniwan niya ng gabi at itinayo niya bilang isang alaala. Pagkatapos, binuhusan niya ito ng langis para maging banal. Parang inanoint niya po Pinarangalan ni Jacob ang lugar na iyong Bethel, dati ay Luz, ang pangalan ng lugar na iyon. Sumumpa agad si Jacob na nagsabi, Panginoon, kung sasamahan po ninyo ako at bibigyan po ng pagkain at damit at kung makakabalik po ako muli sa bahay ng aking ama na walang masamang mangyayari sa akin, kikilalalin ko po kayong aking Diyos. Ang bato pong ito ay tinayo ko bilang isang alaala ay magpapatunay sa inyong presensya na sa lugar na ito. At ibibigay ko po sa inyo ang 10 bahagi ng lahat ng ibibigay nyo sa akin. Ang ganda po ng pangako ng Panginoon. Pinangako niya kay Abraham, isinalin hanggang sa apo. Talagang ang Diyos, kapag may sinabi at nangako, hindi napapako. Maganda ang naging kalagayan ng 3 lahi na ito mula kay Abraham, kay Isaac at kay At ang pangako na yun ay magpapatuloy at hanggang sa ngayon ito po ang lahi ni Abraham. Kaya nga may kanta tayo na Father Abraham. Ayan. Kaya sa lahat ng lahi, sabihin natin mula sa Hudyo, sa Islam hanggang sa Kristyanismo, si Amang Abraham ang kinilalang ama ng sangkatauhan. Sa pagtatapos po, tayo po muna ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, maraming salamat po sa inyo sa isang napakagandang istorya sa kalagayan ni Jacob na siya po ay nagpatuloy na sumunod sa inyo mula sa kanyang nuno hanggang sa kanyang kapanahunan. Maraming salamat po sa inyo. Nawa, Ama, ang mga aral na ito ay maging gabay namin sa aming buhay Kristiyano at magpapatuloy namin ang pagbabasa sa darating na Biyernes. Patnubayan nga po niyo basa sa amin sa kaloob-looban ng kalahating sanlinggo. Maraming salamat po sa inyo at ang lahat po hinihiling namin at pinagpapasalamat alang-alang po lahat ito sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay mga kapatid, hanggang sa darating na Biyernes sa Makalawa, tayo ay magkita-kitang muli at magpatuloy sa pagbabasa sa aklat ng Genesis. Maraming salamat po at muli ako'y bumabati sa inyo ng Happy Midweek.